Si Rick ito, ngayon ayaw niya sanang magpa-video. Pero nag-play ka ulit, ngayon hawak niya ang pinakamaanghang na sili sa mundo. Kinagat ni Rick ang buong siling yon. Una, tahimik lang siya at nakangiti. Pero bigla siyang inatake. Pumula ang mukha, lumuluha ang mata, nag-aapoy ang dila. Wala namang nasusunog talaga. Isang sangkap lang ang nagpapainit ng dila. Binibigyan nito ng babala ang utak. Akala ng utak, nasusunog ka. Pero matinding lasa lang ito. Ang sangkap na ito ay tinatawag na capsaicin. Kung makapit ito sa sensitibong selula, ang katawan mo ay nagpapanik. Tumutulo ang laway, mahapdi ang lalamunan. Gustong hugasan ng ilong ang lahat, kaya tumutulo ang sipon. Humahanap si Rick ng tubig. Ito ay isang pagkakamali. Ayaw ng capsaicin sa tubig. Mas gusto nito ang taba. Sa ganitong sitwasyon, huminto ka. Ayusin ang paghinga. Huwag kuskusin ang mukha para hindi kumalat ang anghang sa mata at ilong. Gatas, yogurt o sorbetes ay malaking tulong. Ang protina at taba ay parang espongha. Kinakabit nito ang capsaicin at inaalis sa dila. Tinapay at asukal ay nagtatanggal lang ng tira. Mas mahina ang bisa nito. Ang soft drinks at alak ay nagpapakalat ng hapdi. Pinapalala nito ang iritasyon. Humihina ang init, ngunit may sili ng papunta sa tiyan. Dito magsisimula ang kasunod na yugto ng horror film na ito. Mas mabilis ang tibok ng puso ni Rick. Basang noo at malagkit na palad. Ito ay karaniwang reaksyon sa stress. Dumadaloy ang dugo sa balat. Parang kailangang maglabas ng labis na init. Pero sa totoo, halos hindi nagbabago ang temperatura ng katawan. Napapagod ang nervous system sa takot. Nagdaragdag ang utak ng pampamanhid sa dugo. Gumagaan ang pakiramdam ni Rick. Maaaring tila, makati ang tenga. May mga receptor din doon. Nagpapadala sila ng senyal. May sensitibong selula rin sa esophagus at tiyan. Hindi nagsusunog ang sili, nagpapagana lang ito ng senyal ng sakit sa bagong lugar. Kaya sumasakit at kumukulo ang tiyan. Pahinga at malambot na pagkain ang nakakatulong. Pagtakbo, pagyuko, o biglang galaw ay nagpapalala ng hirap at pagduduwal. Pwedeng mahapdi rin sa ibabang bahagi, may kaparehong reseptor doon. Hindi ito kaaya-aya pero lilipas din sa tubig at oras. Mahalaga ang paghugas ng kamay pagkatapos humawak ng sili at huwag hawakan ng mukha. Ang paglipat ng hapdi sa mucous membrane ang madalas sa pagkakamali. Hindi gamot ang lamig. Mas epektibo ang kalinisan at pag-iingat para guminhawa. Kinain ni Rick ang sili na Carolina Reaper. Para hindi makapaso ang katas nito, kailangan itong tunawin ng 2 milyong beses. Kaya isang patak lang ay sapat na para sa halos 1 toneladang tubig. Maaari bang ikamete ito? Hindi mamamatay ang malusog na tao sa isang bunga lang. Ang katawan mismo ang pipigil sa eksperimento sa pamamagitan ng pagsusuka at pagluha bago maging lubhang delikado. Hindi mo makakain ng 1 kilong sili, sasarhan ka ng iyong katawan bago pa man. Pinakadelikado ang konsentrado at katas ng sili. Isang malaking lagok nito ay maaaring magdulot ng matinding pagsusuka at pagkatuyo. Kung pumasok sa daanan ng hangin, may panganib ng pagka-suffocate. Tunay na delikado ang sili sa may hika, ulcer, sakit sa puso o matinding allergy. Ang sobrang anghang ay pwedeng magdulot ng spasm sa ugat at matinding sakit ng ulo. Para maintindihan, tingnan natin ang pakiramdam mula sa ibang pananaw. Sa thermal imager, normal ang temperatura ng balat ni Rick. Walang totoong init. Init lang ito sa nervous system. Ang capsaicin ay nagpipindot ng mainit na buton. Ang mustasa at wasabi ay iba. Ang singaw nito ay tumatama sa ilong at ibang receptor. Kaya mabilis lumuha pero agad din nawawala. Ang pagkain ng maanghang ay lubhang mapanganib. Minsan, matapos kumain ng Carolina Reaper, sumakit ng matindi ang ulo ng isang lalaki. Nakita ng doktor ang pansamantalang spasm sa ugat at naligtas siya. Sa isang paligsahan sa maanghang na pagkain, napiunit ang lalamunan ng kalahok dahil sa matinding pagsusuka. Kinailangan siyang operahan. Bihira ang mga kasong ito, ngunit mas mabuting mag-ingat pa rin. Ayos na si Rick at ayaw na niya ng maanghang. Suportahan siya ng like at subscribe. Siya ay tunay na astig.